Yun, praise God. Sige po, tayo po ay magsimula na sa ating pong gawain ngayong umaga pong ito. Purihin po ang Panginoon. Kamusta po ang bawat isa? Amen. Nakakatuwa naman po dahil nandyan ang ating mga kids. No? Purihin po ang Panginoon dahil sila po ay dinako ng Panginoon. Kamusta po, Ate Virgie at Lola Susan? Kamusta po? Purihin po ang Panginoon dahil nandito po tayong ngayong umaga sa presensya po ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon dahil muli ay ginising po ang bawat isa. Amen po ba? Lagi po nating tatandaan na every gising is a blessing. No? Kumbaga, yung pagmulat pa lamang po ng ating mga, muntik ko nang masabi yung paa, pagmulat pa lamang po ng ating mga mata ay biyaya na po yan ng Panginoon at yan po ay dahilan para magpasalamat na. Kaya po kung hahanap po tayo ng dahilan para magpasalamat po sa Panginoon ay yung pagmulat pa lamang po natin ay yun na po ang unang dahilan para magpasalamat po. At hindi lang yun, kundi may bonus pa ang Panginoon, kundi binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon ngayong linggo. No? Aside sa ginising po tayo ng Panginoon, ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na sumambat, magpuri at magpasalamat po sa kanyang kabutihan na patuloy niya pong pinaparanas po sa atin. Kaya ito pong Sunday po na to, it's not just an ordinary day po sa buhay po natin. Kasi ito pong Sunday po na to ay ito yung panahon na kung saan sa 6 na araw po na nating pagtatrabaho, pag-aaral, ay meron pong isang araw na makakapagpahinga po tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon sa patuloy na pagkakataon na ibinibigay niya po sa ating ito. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. I invite everyone to stand up and kunin po natin itong pagkakataon para po manalangin. No, manalangin po tayo sa Panginoon. I invite everyone, just ilang minuto po para po kayo ay personal na manalangin po sa ating Panginoon ngayong umaga. Alam ko po na ang bawat isa ay maraming ipagpapasalamat sa Panginoon. Kaya kunin niyo po itong pagkakataon mga kapatid upang magpasalamat sa Panginoon sa kabutihan na ipinaranas niya sa inyong pong buhay. Alam ko po kung paano kayo iningatan ng Panginoon, paano kayo nag-provide ng Panginoon sa mga pangangailangan po natin. Kaya marapat lamang po na ipagpasalamat po natin yan. At marahil ikaw po ay sa isang linggong nagdaan nito ay nakaranas ng karamdaman pero nakita mo ang pagkilos ng Panginoon at ipinagaling ka po ng Panginoon sa karamdaman po na yan. Kaya namnamin niyo po ang sandaling oras na ito po ay kayo ay makapanalangin at makausap ang Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Ipanalangin niyo na rin po na ngayong umaga pong ito ay hindi po lang basta kayo narito sa lugaring ito, kundi ipanalangin niyo rin po na kayo po ay katagpuin ng Panginoon, na kayo po ay kausapin ng Panginoon sa umaga pong ito. Kasi marahil po may hindi aksidente na ikaw po ay nandito ngayong umaga. Marahil ikaw po ay gustong kausapin ng Panginoon, kaya marapat lamang po na manalangin ka sa Panginoon at Lord, katagpuin mo ako. Lord, maranasan ko ang presensya mo. Lord, maranasan ko ang pagkilos mo, maranasan ko ang pangungusap mo ngayong umagang ito. Pwede niyo pong ipanalangin yan sa Panginoon na kayo po ay katagpuin niya. Mainkwentro niyo po ang ating Panginoon sa umaga pong ito. Father God in heaven, lubusan po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa umaga pong ito. Salamat po sa buhay na patuloy niyo pong binibigay at pinapahiram po sa amin. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, dahil sa oras na ito, hindi lang buhay ang ibinigay niyo po sa amin, kundi pagkakataon muli na ikaw ay mapupurihan, masamba, maluwalhati, mapasalamatan at maitaas po ang inyong pong pangalan sa oras po na ito. Ama, salamat po sa katapatan niyo po sa aming buhay.
Salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin sa isang linggo nagdaan ng aming mga buhay. Salamat, O Lord, dahil yung katapatan mo, yung kabutihan mo ay aming naranasan. Salamat din, Panginoon, dahil sa mga panahon na may pangangailangan kami ay nandun na kinatagpo niyo po kami sa mga pangangailangan po na yun. Salamat din, Panginoon, dahil sa mga panahon na meron kaming nararanasan, masama ang aming pakaramdam, nandun yung kagalingan na ibinigay niyo po sa amin. Kaya yung alam mong Ama, sapat na po yun na dahilan para sa oras po na to kami ay magpuri at magpasalamat sa kabutihan niyo po. At higit, O Lord, dalangin po namin sa oras po na ito na ang pagparito po namin ay hindi basta naparito lang dahil nakasanayan po namin. Kaya dalangin po namin sa oras po na to na kami ay inyo pong katagpuin sa oras po na ito. Dalangin po namin na maranasan po namin ang inyo pong banal na presensya sa umaga pong ito. Magkaroon kami ng isang makabuluhang enkwentro na kung saan makikilala ka po namin sa aming pagsamba, sa aming pag-aawitan, Ama, ay maranasan namin ng inyo pong banal na presensya. Sa pag-aawitan namin ay ma-worship ka namin sa espiritu at katotohanan. At sa pakikinig namin ng inyong pong salita ay mas makilala ka po namin bilang Diyos na mabuti, Diyos na dakila, Diyos na banal. Kaya mas maraming salamat po sa oras po na ito. Kaya angad po namin ang isang banal na enkwentro. Kaya ang lahat po ng ito ay binabalik po namin ng may papuri, pagsambat pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo at kung kayo po ay may mga Biblia, makipagbukas po ako sa aklat ng awit, Psalm chapter 91, verse 14 to 16. Maganda po ang sinabi ng talata po niyon. Sa screen po natin ay Tagalog. Sige po, sabi po dyan. Sige, basahin ko po sa English. Sabi po dito, God says, I will save those who love me. Sino po dito nagsasabi na mahal po nila ang Panginoon? Amen. Sabi po ng salita ng Panginoon, God says, I will save those who love me. Ililigtas daw po ng Panginoon yung mga nagmamahal po sa Kanya. And I will protect those who acknowledge me as a Lord. And when they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. And last verse, I will reward them with long life. I will save them. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. And I believe lahat po ng dito ay mahal ang Panginoon. Amen po ba? Lahat po ng dito ay ina-acknowledge na ang ating pong Panginoon ay Diyos. Amen po ba? Kaya sabi po ng salita ng Panginoon, puprotektahan niya daw po yung mga taong ina-acknowledge po siya. So andun po yung pangako ng Panginoon, bilang tayo po ay nag-a-acknowledge sa Kanya, no? Tayo daw po ay iingatan ng Panginoon. At hindi lang po doon, sa mga panahon na kailangan natin ng tulong, kailangan natin ng presensya ng Panginoon, ay nandun po siya. Yun po ang reward, no? Na tayo po'y nagmamahal sa Panginoon, nag-a-acknowledge po sa Panginoon. Kaya bilang tayo po'y nagmamahal sa Panginoon, ihanda po natin ang ating mga boses, ang ating mga kamay upang purihin ang ating Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Amen. Amen. Sino po sa inyong nagagalak na kasama nyo yung mga katabi nyo ngayong umaga? Amen. Amen. Kung nagagalak nga po kayo, pwede po bang kamayan nyo po yung sa at sabihing nagagalak akong nandito ka ngayong araw. Tunay nga nakakagalak
na makita ang bawat isa na magpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. At bago po tayo mag-awitan, nais ko pong basahin yung mga talata mula sa awit 145, verse 1 to 3. Sabi po dito, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Last verse, dakila ka Yahweh at karapat dapat na ikay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Amen. Sino po sa inyo ang naniniwala na ang Diyos ay dakila? Amen. Siya'y dakila kailan pa man. Amen po ba? Amen. Sama-sama po nating awitan ang ating dakilang Diyos. Siya'y purihin, nung may tuwa, siya'y purihin, lahat na nilikha, siya'y mabuti, luwalhatiin mo. Siya'y purihin, saan pa man, siya'y purihin, sa dako na banal, sa lubungin ng pagsamba. Sa bundok, sa burol, sa lahat ng dako'y purihin ang Diyos. Sa awit at tugtog, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Dakila ka Yahweh, dakila ka Yahweh, dakila ang iyong kapangyarihan. Dakila ka Yahweh, dakila ka Yahweh, noon, ngayon at magpakailanman. Siya'y purihin nang may tuwa, siya'y purihin lahat ng nilikha, siya'y mabuti, luwalhatiin mo. Siya'y purihin saan pa man, siya'y purihin saan pa man, siya'y purihin sa dako na banal, sa lubungin ng pagsamba. Sa bundok, sa burol, sa lahat ng dako'y purihin ang Diyos. Sa awit at tugtog, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Dakila ka Yahweh, dakila ka Yahweh, dakila ang iyong kapangyarihan. Dakila ka Yahweh, dakila ka Yahweh, noon, ngayon at magpakailanman. Minsan pa dakila ka, dakila ka Yahweh, dakila ka Yahweh, dakila ang iyong kapangyarihan. Dakila ka Yahweh, dakila ka Yahweh, noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Ating ihahayag yung kadakilaan ng Panginoon kahit nasaan man tayo. Amen. Sa bundok man, sa burol, sabay-sabay natin siyang pupurihin, sasambahin. Sa bundok, sa burol, sa lahat ng dako'y purihin ang Diyos. Sa awit at tugtog, purihin ang Diyos.
awit at tugtog. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Dakila ka, Yahweh, dakila ka, Yahweh, dakila ang iyong kapangyarihan. Dakila ka, Yahweh, dakila ka, Yahweh, noon, ngayon at magpakailan. Minsan pa, dakila ka, dakila ka, Yahweh, dakila ka, Yahweh, dakila ang iyong kapangyarihan. Dakila ka, dakila ka, Yahweh, dakila ka, Yahweh, noon, ngayon at magpakailanman. Sa huling pagkakataon, dakila ka, Yahweh, dakila ka, Yahweh, dakila ang iyong kapangyarihan. Dakila ka, dakila ka, Yahweh, dakila ka, Yahweh, noon, ngayon at magpakailanman. Noon, ngayon, noon, ngayon at magpakailanman. Minsan pa, noon, ngayon, noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Atin pong palakpakan ang ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po'y magpatuloy na umawit sa Panginoon. Sabi nga po dun sa bago nating aawitin, na bawat tuhod ay luluhod. Bawat labi ay magsasabi kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Amen. Amen. Patuloy natin ideklara kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Sing. O Diyos, dakila ka. O Diyos,
ay luluhod, bawat labi, bawat labi magsasabi, ikaw ay Diyos. Awitan ka, aawitan ka, pupurihin ka, itataas ang ngalan mo, O Diyos, dakila ka. Aawitan ka, aawitan ka, pupurihin ka, itataas ang ngalan mo, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Minsan pa, itataas ang ngalan mo, itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas, itataas ang mo, Hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, dakila ka. Lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Minsan pa, dakila ka, dakila ka. Lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Minsan pa, dakila ka, dakila ka. Lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka, pagkat dakila ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Minsan pa, pagkat
pagkat dakila ka. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Tunay nga Ama na ika'y dakila, Panginoon. Ika'y tapat, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, yung pamilyang to, Panginoon, ay patuloy na idideklara kung gaano kadakila, Panginoon. Gaano ka katapat sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, patuloy ka naming sasambahin, dadakilain, Panginoon. Pagkat ika'y tapat, ika'y dakila, Panginoon. Ito po'y aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun, praise God. Purihin po ang Panginoon. Sino po ang pinagpala? Ngayon po, ang galing po, ano? Tayo na po ang nag-alay ng papuri at pagsamba po sa ating Panginoon, pero tayo po yung kanyang pinagpala. Amen po ba? Kasi napakasarap pong magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Lalo po kung idideklara natin na ang Diyos po natin ay dakila. Amen? Yes, amen. Ang Lord po natin ay dakila. No, so great, no, ang ating pong Panginoon, kaya po deserve niya ng ating papuri at pagsamba. Amen po ba? Amen. Kaya hayaan niyo po na sa ating pong pagpapatuloy ay tayo po ay sandaling manalangin, no? As we meditate the Word of God sa umaga pong ito, ay hinahayaan ko po muli ang bawat isa na kayo po ay pumikit sandali at personal na manalangin na sa salita po ng ating Panginoon na ating pag-uusapan ngayong umaga, na kayo po ay kanyang katagpuin, kanya po kayong kausapin, turuan, itama yung mga bagay na itama. Hayaan niyo po na ang Panginoon ang magministeryo po sa inyo sa oras po na ito. Kaya hilingin niyo po, ipanalangin niyo po sa Panginoon na ang inyo pong pagparito ay hindi aksidente. Kaya sabihin niyo po sa Panginoon na ninanais mo siya na ma-enkwentro sa pamamagitan po ng kanyang salita. Kaya po, ipanalangin niyo po mismo sa inyo pong sarili na magkaroon po kayo ng banal na enkwentro sa ating pong Panginoon ngayon. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, muli, papuri at pagsamba. Tunay nga po na ikaw ay dakila. Tunay nga po na ang bawat isa po sa amin ay hindi po matatapos na ideklara kung gaano ka po kadakila, kung gaano ka kabanal, at kung gaano mo karapat dapat na tumanggap ng papuri at pagsamba. Kaya Lord, nawa po yung papuri at pagsamba po namin na yon na aming inawit mula po sa aming puso, mula sa kaibuturan ng aming puso bilang isang tunay at totoong pagsamba ay nakaabot po sa inyong pandinig at naging ito mabangong samyo, maging magandang alay po namin sa umaga pong ito. Dahil wala pong ibang may karapat dapat na tumanggap ng mga bagay na yon, ng pagpuri, pagsambat, pasasalamat at pagluwalhati, kundi ikaw lamang po na Diyos na buhay, Diyos na dakila, Diyos na banal, Diyos na matuwid at makatarungan. Kaya po, Ama, dalangin po namin na yung handog po namin ngayong umaga ay nakikalugod-lugod po sa inyo pong harapan. At ngayon, Ama, bilang kami po ay nag-alay ng papuri at pagsamba, dalangin naman po namin sa umagang pong ito na bilang kami ay tatanggap ng inyo pong salita. Dalangin po namin, Ama, na kami ay inyo pong katagpuin. Dalangin ko po, Ama, na ang bawat isa po na nandito ay inyo pong kausapin, katagpuin, at turuan mula po sa katotohanan ng inyo pong salita. Higit makita po nila kung sino ka po doon sa inyo pong salita
At kung ano ba yung pinapagawa mo sa amin, sa inyo pong salita, ipakita nyo po yun sa tulong ng banal na Espiritu na nanahan po sa amin. Dalangin po namin na kami ay bigyan nyo ng karunungan, ng katalinuhan, upang mas maunawaan po namin ng tama at ng maayos, ng malinaw ang katotohanan po sa inyo pong salita. Dalangin po namin, Ama, ang isang banal na enkwentro. At dalangin ko rin po, Ama, bilang inyo pong lingkod ay itago niyo po ako sa inyo pong likuran. Gamitin niyo lamang po ako bilang boses, bilang messenger, kundi ko po mismo sa kanila ang magtuturo, mangungusap, at magre-reveal ng katotohanan ng inyo pong salita. Nawa po ang biyaya niyo lamang po ang siyang makita at maitaas at maluwalhati sa umaga pong ito. Dalangin ko din, Ama, ang pagkakataon nito, na ipanalangin si Pastor John na siya ring maghahayag ng katotohanan ng inyo pong salita, ay inyo rin po siyang samahan sa oras po na ito. Bilang siya po yung magbiministeryo sa lugarin ng Marilao, ay gamitin niyo po siyang mightily. Ganoon din po ang mga kapastoran na sa oras po na ito, ay naghahayag ng katotohanan po ng inyo pong salita, ay gamitin niyo po mightily, O Lord, sa oras po na ito. Ama, lahat po ng ito ay inaalay po namin bilang papuri, pagsambat pa sa salamat. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yun, purihin po ang Panginoon. Excited na po ba tayo sa salita ng Panginoon? Amen. Siyempre po, ang anak po ng Diyos ay palagi pong excited sa salita ng Panginoon. Amen. At ako rin po ay excited kasi ngayong Sunday po na ito, this is our last sermon. Hindi pa po pala last Sunday to dahil 5th Sunday po, no? 5 Sunday po ang meron sa May. Pero ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay huling topic po natin sa serye po natin na disenyo ng Diyos, God design para po sa isang pamilya. Na ang disenyo po ng Diyos sa isang pamilya ay nakasentro po ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Yan po ang design ng Panginoon. Ayan po ang disenyo ng Panginoon na kung saan ang ating pong Panginoong Jesucristo ang sentro ng bawat pamilya po natin. And I pray at patuloy po tayong manalangin nawa ay maging sentro nga po ng ating pamilya ang ating pong Panginoon. So napag-usapan na po natin mga kapatid, ang God is the foundation and author of the family. Napag-usapan na rin po natin ang patungkol sa Kristiyanong tahanan. Bilang tayo po yung mga mananampalataya sa loob ng ating tahanan, dapat na ipapamalas po natin yun. At ito rin yung desire natin mga kapatid sa ating pamilya, sa ating tahanan, na ang pamilya o tahanan na inuuwian natin ay Kristiyano. Na kung nandun yung pagmamahal, kapayapaan, kapahingahan. At napag-usapan rin po natin last Sunday ang patungkol po sa Kristiyanong magulang. Di ba? Bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, kayo po ay Kristiyanong magulang. Bilang mga nananampalataya sa Panginoon, bilang may mga relasyon sa ating Panginoon, kayo po ay Kristiyanong magulang. At doon po natutunan natin na ang pagiging magulang po ay pribilehyo mula po yan sa Panginoon. It's a privilege from God. Diba? Ito po ay pribilehyo, ito ay regalo ng Panginoon po sa inyo bilang mga magulang na kayo po ay maging magulang. Dahil ang inyo pong mga anak ay regalo mula sa Diyos. Kaya kung titingnan natin sa Psalms, di ba? Ang sabi doon, ito ay heritage ng Panginoon. Nasa sinapupunan pa lang ay kinorte na ng Panginoon at iniregalo po sa inyo. At natutunan din po natin, ito po yung magandang warning lalo po sa nag-uumpisa na parents, mga magulang, at sa ating pong mga lola dito, na may mga apo na po na nag-aalaga sa ating mga apo. Ito po ang magandang paalala sa atin that the world is not waiting to train your children. Ang mundo po na ginagalawan po natin ay hindi nag-aantay sa mga anak natin para turuan sila, para i-train sila, para i-mold sila. Hindi po ang mundo ang magmo-mold sa ating mga anak, sa inyo pong mga anak, sa inyo pong mga apo. Kundi kayo pong mga magulang, mga lola, mga tatay, nanay, ang siya pong magmo-mold sa inyo pong mga anak, sa inyo pong magte-train. Kaya the world is waiting to influence your children.
Nag-aantay po ang mundong ginagalawan po natin para impluwensyahan ang inyo pong mga anak, ang inyo pong mga apo. Kaya kung hindi po tayo magiging model and teacher sa loob po ng ating tahanan, danger po ang naghihintay po sa kanila. Kaya po natutunan po natin doon, mga kapatid, doon pala, a Christian parent must be a modelo po sa loob ng tahanan, and a teacher in the family. Modelo at guro sa loob ng tahanan. Ang pagiging modelo po ay nakikita na kung ikaw ay nagsumasamba, nakikinig, sumusunod sa Panginoon. At bilang modelo, syempre naituturo mo po yun sa inyo pong mga anak at sa inyo pong mga apo. Naituturo nyo po ang salita ng Panginoon. So ngayon yun po yung pinag-usapan po natin last Sunday. So ngayon naman po mga kapatid, ngayong umaga po, ang pag-uusapan po natin ang pinaka-team verse naman ng ating pong series na kung saan matatagpuan po natin yon sa Joshua chapter 24 verse 15. Yan po ang pinaka-team verse natin, pinaka-verse ng ating pong serye na ito na kung saan sabi diyan, "But as for me and house, we will serve the Lord." Sino po ang nakakita nito sa mga tahanan? For example, sa loob, sino po naglagay nito bilang poster po sa inyo pong tahanan? May nabibili po yan na parang frame na nakasulat po dyan na, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Lalo na po sa mga bagong bahay. Madalas po na dinedecorate po yan, mga kapatid. Di ba? Meron po ba sa atin na naglagay po niyan? Kasi ito pong verse po na ito, mga kapatid, ay minsan nagiging motto ng pamilya. Diba? Itong nagiging quote ito ng pamilya na, "As for me and my house, ay maglilingkod sa Panginoon." Napakaganda pong pakinggan, napakaganda po ito. Kasi isa po ito sa one of the most powerful declaration na verse po sa Bible, mga kapatid. Na hindi ibig sabihin po pala na itong, "But as for me and my house, we will serve the Lord," ay hindi lang po pala ito motto, slogan, o decoration po sa loob ng ating mga bahay na sinasabit po sa dingding, sa pintuan. So hindi po pala. Ito po palang, as for me and my house, we will serve the Lord, ay ito po ay statement of faith and declaration ng isang pamilya. It's a bold declaration ng isa pong pamilya na sasabihin niya na ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa Panginoon. So hindi lang po pala ito quote, mga kapatid. Hindi lang ito mga slogan or verse na sinasabit po natin sa loob ng tahanan. Kasi meron pong bagay na sinasabi dito si Joshua. Sabi po dyan, time to choose. Kung gagamitin daw po natin, kung i-declare po daw natin ito sa ating mga pamilya, it's time to choose. "But as for me and my house, we will serve the Lord." Ibig sabihin, pag sinabi niyo po yun, pag dineklara niyo po yun sa loob ng inyong pong tahanan, sa inyong pong pamilya, nandun po na meron kayong pipiliin. It's time to choose, time to decide. Magdidesisyon kayo na, oo nga, na itong pamilya na meron ako, ay maglilingkod sa Panginoon. And time to declare where your family will stand. Ano bang pundasyon ng aking pamilya? Saan ba nakasentro ang aking pamilya? Saan ba nakatayo ang aking pamilya? When we declare this declaration mula sa salita po ng Panginoon. Itong, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Pero para po mas maunawaan po natin, bakit po ba ito nasabi ni Joshua? Bakit po ba niya ito na-declare? Bakit niya po ba ito nabitawan itong mga kataga po na ito na siya at ang kanyang pamilya ay maglilingkod sa Panginoon? So bago po natin pag-usapan itong Joshua ito, tingnan po muna natin ang konteksto nito para mas maunawaan po natin ng mabuti at hindi lang po ito basta maging motto ng isang pamilya o slogan ng pamilya, kundi makita po natin na ito po ay spiritual decision ng isang pamilya. Kasi ang Joshua chapter 24 verse 15, bago po yun, mga kapatid,
nangyari po ito, nang ideklara po ito ni Joshua, siya po ay matanda na. Kumbaga, may edad na po siya, no? Alam naman na po natin kung anong naging istorya ni Joshua. Si Joshua po ang siyang nag-lead sa Israelites ng mga wars. Marami na pong napagtagumpayan ng Israel dahil po sa pangunguna ni Joshua. At si Joshua rin po ang naghatid, ang nag-lead sa Israel sa Promised Land. Di ba? Kasi po si Moses na siyang unang nag-lead sa Israelite ay hindi po nakapasok. Bagamat sa tagal po ng panahon ng paglilid ni Moses sa Israelite, hindi po siya nakapasok sa lupang pangako. Diba? Minsan nakakalungkot po yun dahil sa disobedience niya sa Panginoon, sa Diyos, hindi po siya nakapasok. Pero hindi ibig sabihin po ay hindi po ligtas si Moises. Kundi di lang po siya nakapasok sa lupang pangako na kung saan siya instruct ng Panginoon to lead. Pero nandun po si Joshua na take over po nung leadership po na yon. So ibig sabihin po, si Joshua nasa pa-retired na po siya nito, nasa Canaan na po na sila nito, nasa Promised Land na po sila nito, ay tinipon po yung mga leaders. Sabi po sa verse 1, sabi diyan, Joshua called all the tribes of Israel, so lahat po ito ng tribo, to meet together in Shechem. Then Joshua called the older leaders, heads of the family. So hindi lang po ito, makita po natin mga kapatid, na hindi lang po ito basta leaders, kundi nandito po yung heads of the families. Ibig sabihin, nandito yung mga parents, nandito yung pamilya. Yung tinawag po ni Joshua ang kapulungan po ng Israel. And the officer of Israel, this man stood before God. At maganda po kasi yung lugar po na Shechem po na yan, mga kapatid, yan po ay napaka-importanting lugar sa mga Israelites, sa Israel. Why? Kasi ito pong lugar po na ito, dito po una ibinigay ng Panginoon, o dito po unang natanggap ni Abraham yung pangako. Diba? Sa ancestor po ng mga Israelites mo to. Dito rin si Jacob, maraming inilibing na mga foreigner. Nandito rin na maraming sinagot ang Panginoon na covenant niya sa mga Israelites. Nandito rin sa lugar na to na kung saan pinakita ng Panginoon yung pagpuprotekta niya, pag-deliver niya, kung paano pinanalo ng Panginoon ang mga Israel. So napaka-importante po na yun. Kumbaga, doon po sa lugar na yun, ipinaalala ni Joshua kung gaano naging mabuti ang Diyos sa kanila po. Lalo nung panahon po na sila ay naglalakbay patungo po sa Promised Land. So doon po siya tinipon para maalala ng mga Israelites na to yung katapatan ng Panginoon po na yun. Ipinaalala ni Joshua doon sa mga Israelites na yun yung grasya ng Panginoon. Kung paano sila itinawid ng Panginoon, paano sila ipinanalo ng Panginoon sa mga laban nila. Paano nag-provide ang Panginoon sa kanilang pangangailangan, sa kanilang pagkain, all throughout their journey. Pinaalala po iyon ni Joshua. Then Joshua turns from history, di ba, yung mga pinaalala po niya yun, nakabutihan po na yun, ngayon, it turns to responsibility. Ngayon, magdidesisyon na po sila, mga kapatid. Pinaalala, sabi din sa verse 2, mga kapatid, sabi dyan, then Joshua spoke to all people. He said, I am telling you what the Lord, the God of Israel, says to you. A long time ago, your ancestor lived on the other side of the Euphrates River. I am talking about men like Terah, father po ni Abraham and Nahor. At the time, they worship other gods. So, doon din, pinaalala niya na nung unang panahon, mali yung Diyos na sinasamba nyo. Iba yung Diyos na sinasamba nyo. No? Ibig sabihin, ng mga panahon na pinaalala nyo na sila'y nasa Euphrates pa, hindi pa sila people of God. Dahil iba pa po ang sinasamba po nila. No? So, ibig sabihin, may history po sila na idols yung wino-worship nila. Ibang gods yung wino-worship nila. Though, pinalalahanan po nila yon. So, ang eksena pong ito, mga kapatid, ay decision day ng mga Israelite. After po nila makapasok sa Promised Land,
at maaalala ko ang kabutihan ng Panginoon, ngayon po ay magdi-decide na sila kung sino ang paglilingkuran nila. Kaya po ngayong umaga po, pinamagatan ko po itong mensahe natin bilang The Family D-Day. Yung D po yan, ibig sabihin yan, Decision Day. So ngayon pong oras po na to, kayo po ay magdi-decide if your family ay maglilingkod sa Panginoon. Not just your family, but you also, personal, na ikaw ba ay maglilingkod sa Panginoon. It's your decision day, mga kapatid. It's a decision to commit your lives and your family to the Lord, mga kapatid. Kaya sabi diyan, kaya kung makikita po natin sa verse po na to, malinaw ang hamon ni Joshua. Bagamat kanina po, hindi ko pinakita yung buo, pero yan po yung hamon. Sabi diyan, choose this day whom you will serve. Ibig sabihin, yung mga Israelites po na yun, ay pinapapili na, pinagdidesisyonan ni Joshua kung sino ba ang kanilang paglilingkuran. No? Ibig sabihin, hindi po pwedeng neutral. No? Hindi po pwedeng half-hearted yung kanilang pananampalataya. Hindi po pwedeng na bahala na. No? Ang sinasabi po ni Joshua dito, kung sino ang paglilingkuran ninyo, piliin ninyo ngayon. Ngayon ang sabi niya, mga kapatid, sa mga Israelites. Diba? After niyang ipaalala ang kabutihan ng Panginoon, yung dating gawin nila, ngayon pinagdidesisyon sila ni Joshua. Sino ang paglilingkuran niyo? Diba? Urgent dito, mga kapatid. At bilang mga pamilya ngayon, mga kapatid, ganun din ang tanong sa atin. Sino ang magdidikta ng values sa loob ng ating tahanan? Diba? Sino ang susundin ng ating pamilya? Diba? Sino ang magiging sentro ng ating tahanan? Ganun din po ang magiging desisyon natin. Kung tatanungin po tayo, sino ang maghahari po sa loob ng ating tahanan? Diba? Kasi sabi dyan, sa una, sabi dyan, at if it is evil in your eyes to serve the Lord, sabi niya, parang kung sa inyo, parang wala lang, inconvenient lang yung paglilingkod sa Panginoon, o hindi nyo dinidesire na maglingkod sa Panginoon, kung kabigatan sa inyo ang maglingkod sa Diyos, parang ganun po ang katagayan ni Joshua, sabi niya, magdesisyon na kayo. Kung sino ang paglilingkuran nyo. Oh, ayun po ang sabi diyan ni Joshua sa mga Israelites. Kung nakikita at parang tinitingnan nila na yung paglilingkod sa Panginoon, yung pagsamba sa Diyos, ay kabigatan, inconvenient sa kanila, ay kailangan na po nilang mag-decide kung sino ang paglilingkuran nila. Yung idols ba o si Yahweh na siyang nagpakita ng kabutihan po sa kanila. So ibig sabihin, mga kapatid, hindi pala automatic yung paglilingkod sa Diyos. Na kahit nakaranas na tayo ng kabutihan sa Diyos, ng pagmamahal ng Diyos, hindi pala ganun kadali na talagang maglilingkod ka na agad. Ibig sabihin, it's your decision, mga kapatid. It's your choice. Pipiliin mo at didesisyonan mo na ikaw ba'y maglilingkod sa Diyos. Mga kapatid. Diba? Kasi ito nakita, naranasan nila yung kabutihan ng Panginoon, kung paano sila pinagtagumpay ng Panginoon, pero hindi sila ganun agad nagsusunod. Hindi agad sila naglilingkod sa Panginoon. So ibig sabihin, it's decision and choice to serve the Lord, mga kapatid. Kaya po sa konteksto ng pamilya, mga kapatid, may mga tahanan po na parang ang pagsunod sa Diyos ay optional lang. Diba? May ganun pong pamilya na ang pag-attend sa church ay wala lang, kung maisipan lang, kung may naka-schedule lang, kung maganda lang yung mood, kung may blessing lang, tsaka magsisimba. Diba? Parang ganun po sa ibang pamilya na yung pananalangin ay pag may problema lang. Nananalangin, nagkakatipo ng pamilya o pag-pray. Atin to dahil may sakit. Or kapag free lang. Pero makita po natin ito, mga kapatid, ang desisyon po at pagpili, ang paglilingkod po sa Panginoon. Kaya po, mga magulang, ito po ay paalala sa atin, sa inyo po, na huwag nyo pong hayaan na ang pamilya nyo ay guided by convenience. Kung ano lang yung madali. Di ba?
Kung ano lang yung okay, kung ano lang yung smooth. Kung kailan lang free. Dapat hindi po ganyan. Dapat conviction, dapat katotohanan po ang nag-guide sa atin. Katotohanan mula po sa salita ng Panginoon, na katotohanan dapat ang pamilya ay naglilingkod sa Panginoon, nagsumasamba sa Panginoon. Kaya nga po urgent, kailangan nilang mag-decide. Bilang mga leaders, bilang mga heads of the family, bilang mga officer, kailangan nilang mag-decide na kung sila ba'y maglilingkod. Hindi sinabi ni Joshua po doon na someday, na pag kayo ay maayos na yung position nyo, kasi marahil yung mga panahon po nito, parang nasa loob na sila ng promised land, nabahagi na yung mga lupa-lupa, may kanya-kanya na po sila, parang tsaka na lang tayo maglingkod. Hindi. Bago po, ano po, ibig sabihin, kailangan nilang mag-decide. No? Pag may extra na, pag may time na, tsaka tayo maglilingkod. Pag convenient na, pag magaan na ang panahon, tsaka tayo. Hindi po, ang sabi po dyan, this day. Choose this day, ngayon. Ngayon na. Ibig sabihin, the decision is now, mga kapatid, kung tayo ay maglilingkod o hindi. Lalo na po sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, tayo po ay nabubuhay na sa last days. No? Tayo po ay mga nasa huling panahon na po. Kung saan darating ang panahon na nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. So bagamat ito ay konteksto ng pagpasok nila sa promised land, tayo din mga kapatid, pwede natin itong gamitin. Na tayong bang nasa last days na habang hinihintay natin ng pagdating at pagbabalik ng ating Panginoon. It's time to choose. Tayo pa ba'y mamumuhay sa makabundong bagay o tayo maglilingkod sa Diyos? Ito po ay family decision. Di ba? Bagamat ang kaligtasan po mga kapatid, paalala po sa atin na ang kaligtasan po, ang salvation po ay personal. No? Maging malinaw po tayo sa bahagi pong yun mga kapatid, na ang kaligtasan po, ang salvation po ay personal po yan. Kasi yan po ay personal na relationship mo sa ating Panginoon, personal na pagtanggap mo po yan at pananampalataya mo sa ating Panginoon. It doesn't mean, mga kapatid, na Kristiyano ang pamilya mo, ligtas ang pamilya mo, ay ligtas ka na rin. Pero ang ibig sabihin po dito, mga kapatid, the family decision, ang paglilingkod at pagsamba po sa Panginoon ay desisyon ng inyong pamilya. Desisyon po yan ng inyong pong pamilya. A family faith must intentionally chosen. Napipiliin talaga ninyong mga pamilya na kayo'y maglilingkod sa Diyos at mananampalataya sa Diyos. So the family decision, mga kapatid, marirealize mo yan na hindi pala pwedeng pagsabay-sabayin ang idols ng mundo tsaka ang Diyos. Ibig sabihin, you cannot serve two masters at the same time unless you love the one, you hate the one, or you hate the one, or you love the one. O you obey the one, you disobey the one. Ba? So hindi po pala yun mga kapatid, kundi kailangan mong magdesisyon. Na ito bang pamilya na binubuo ko? Na ito bang pamilya na meron ako? Ito ba'y maglilingkod sa Panginoon? Kaya sabi niyan, mamili kayo. Whom you will serve. Di ba? It's about the Lordship of God. No? Ito yung pangunguna ng Panginoon. No, sinasabi po dito ni Joshua, hindi dito kaso kung maniniwala o mananampalataya, o maniniwala kayo o sasamba sa Diyos or maglilingkod sa Diyos. Hindi na po yun mga kapatid eh. Kung tayo ba'y maglilingkod, sasamba sa Diyos. Hindi na yun yung tanong ni Joshua. Ang tanong niya na, sino ang paglilingkuran? Kasi nandun naman na sasamba tayo, susunod tayo, pero kanino? Sa mundo ba na ginagalawan natin? Sa idols ba? Ng modern idols ba? O ang Diyos na mabuti po sa atin? Kasi kung titingnan po natin mga kapatid, yung Greek o Hebrew word po na serve dyan ay abad. Ang ibig sabihin po niyan. Ibig sabihin niyan, ginagamit din po yan bilang worship. So ibig sabihin, who you will worship. Who will you labor for? O give your allegiance? Kanino ka papanig?
Kanino ka maglilingkod? Kanino ka sasamba? Yan po ang tanong ngayon. Hindi kung maniniwala ka ba, kung maglilingkod ka ba, kung magsasamba ka ba, hindi na po yung tanong. Kundi, sino ang paglilingkuran mo, mga kapatid? Kaya kung titingnan po natin ng maigi, hindi po natapos sa tanong na sino ang paglilingkuran mo rin. Di ba sabi ko po kanina, sino na? No? Ngayon, sino ang may authority sa buhay mo? Andun na yung paglilingkuran mo. Pero sino yung may authority? Si Lord. Yon. Sino na po ang may authority? Hindi na yung sino yung paglilingkuran mo, kundi sino na ang may authority ng buhay mo. Sino nang nagmamayari ng buhay mo. Hindi lang ng buhay mo, kundi ng iyong pamilya. Di ba? Kaya po mga kapatid, sa panahon po natin, relevant tong mga bagay po na to. Kasi ngayon, ang kapatid, ang idolatry po ay hindi na po yung mga santo-santo, hindi lang po yun. Yung mga inukit po sa semento, inukit po sa kahoy, hindi na lang po yun yung mga idols. No? O hindi na lang po yung mga puon, yung mga idols, mga kapatid. May mga modern idols na rin po. Nandyan po yung pride. Nandyan yung ego. Nandyan yung pleasure. Nandyan yung possession. Nandyan yung popularity. Gusto mo maging famous. Nandyan yung power. At ang pinakamatindi mga kapatid na idols ay yung sarili niyo po. Sarili na yung nasusunod po sa buhay. Ang sarili na ang may authority po sa buhay po ninyo. At ganun din po sa inyo pong pamilya. Kasi mga kapatid, idolatry means giving worship, trust, loyalty, or highest important to something or someone other than God. Ibig sabihin, mas binibigyan na po natin ng importansya. Doon na tayo nagtitiwala sa mga bagay po na yun kaysa sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng idolatry, mga kapatid. At yun po, isa sa pinakaayaw ng Diyos. Kasi po ang ating Diyos is a jealous God. Pero hindi po ibig sabihin ng jealous God, ibig sabihin po ay naiinggit ang Diyos. Mas kasalanan po yun. Di kapag naiinggit siya, kasalanan po niya yun. Hindi po mga kapatid. Hindi po nagkakasala. It's a holy jealous, mga kapatid. Why? Kasi ang inggit po ay naiinggit tayo sa pagmamayari kung meron ng iba. Di ba yun po ang inggit? Kung ano ang meron ang iba, naiinggit tayo kasi wala tayo. Pero kaibahan po yun sa Diyos, mga kapatid. Ang jealous po na yun dahil tayo po ay pagmamayari ng Diyos. Tayo po'y pagmamayari ng Diyos. Tayo po'y anak ng Diyos. No? Tayo po'y kabilang sa pamilya ng Diyos at bilang tayo pagmamayari ng Diyos tapos sa iba natin ibinibigay yung oras natin, yung lakas natin, yung tiwala natin, yun po ang nakakasakit sa damdamin ng Diyos. Na yung pagmamayari niya, na kanyang mga anak niya ay iba yung pinaglalaanan ng lakas, ng tiwala, ng atensyon. So yun po ang mga modern idols, mga kapatid. At yan po ang paalala ni Joshua sa mga Israelites. Ayan ba yung mga bagay na yan? O yung mga dating idols yung pinagkakatiwalaan niya? No? Kaya po bilang mga pamilya, kailangan po nating itanong, sino ba ang master ng pamilya na ito? Sino ba ang master? Sino ba ang Lord? Sino ba ang may authority sa pamilya na ito? O sino ba may authority sa buhay kong ito, mga kapatid? No? Kaya maganda po na pag may magandang bahay, no? Kompleto ang gamit, maayos ang lahat, budget, okay. Okay po yun, mga kapatid. Hindi po nagiging okay kapag hindi po tayo naglilingkod sa Panginoon. Pag hindi po master ng ating pamilya ang ating pong Panginoon. May kulang pa rin pag wala po ang ating Panginoon sa sentro ng ating pamilya. Kaya ang paalala ni Joshua,
Namili kayo ngayon. Sino ang paglilingkuran mo? Whether the gods your fathers serve in the region beyond the river, yun po yung river Euphrates, or the gods of Amorites in whose land you dwell. Mamili ka ngayon. Yung dati ba na Diyos-Diyosan na pinaglilingkuran nyo, ng mga ninuno nyo, yan ba ang paglilingkuran nyo? Yan po ang minensyon ni Joshua. O mamili kayo ulit. Di ba? Ito bang mga Diyos-Diyosan na to o si Yahweh? Di ba? Ibig sabihin, may mga kapatid, yung unang panahon nila, dahil mayroon silang nakaraan, may mga ninuno sila, namanan nila to. No? Hindi maganda. Nabaon na, nadala rin po nila yon. Pero mga kapatid, makita natin dito na hindi lahat ng nangyari before o nakasanayan before ay kailangan mong dalhin ngayon sa kasalukuyan. Diba? So sa pamilya, sa family life mga kapatid, may gantong pattern, the pressure of us. Kasi ganito na kami lumaki. Ganito na yung nakagisna ng pamilya. Ito na yung itinuro ng mga lola't lolo. Diba? Ito na yung nakasanayan. Ito na, Katoliko na kami. Diba? Ito na yung religion namin. Ito na yung ginagawa namin. Mga kapatid, pwede po natin yung baliin. Lalo kung alam po natin ang katotohanan. Also, the pressure of present. Ganito na ang uso ngayon eh. Di ba? Yung maisipan natin lang magsamba sa Panginoon, maisipan lang natin magsimba. Di ba? Kung kailan lang tayo papasok sa Panginoon, tatawag lang tayo sa Panginoon. Yan na yung uso eh. Di ba? But, makita po natin mga kapatid, but the people of God are called to higher standard. Bilang mga may relasyon sa Diyos. Iba ang tawag po sa atin ng Panginoon. Tayo ay tinawag na piliin siya at maglingkod sa Kanya, mga kapatid. Kaya po ang verse na ito ay sinasabi na hindi lahat ng nakasanayan o hindi po lahat ng nakalakihan natin or naging kultura ay dapat pong ipagpatuloy. No? May mga tradisyon na dapat nang putulin sa pangalan ng Diyos. Diba? Kung mali yung naging kalakihan po natin, tradisyon, kultura ng ating pamilya noon, o yung paraan na pagsamba natin sa unang panahon sa pamilya natin. At alam mo na ngayon yung katotohanan na ito pala yung dapat, ito pala yung tunay na pagsamba, ito pala yung tunay na paglilingkod, kailangan na po natin putulin po yun. Oh? So ibig sabihin, kaya po pinapili yun. Kaya kung pinapili ni Joshua yung mga Israelites na to, ipagpapatuloy nyo ba yung inyong pagsamba sa Diyos-Diyosan? O si Yahweh na ang inyo pong paglilingkuran. Kaya mga kapatid, a Christian family must face the reality of choice. Bilang mga pamilya, kailangan nyo pong pumili. Na darating ang panahon, talagang kailangan nyo mag-decide bilang pamilya. Sino ba ang paglilingkuran mo? Di ba? Also, a Christian family must reject competing gods. Alisin po natin yung mga idols sa buhay po natin, sa loob ng pamilya natin. Mas magtiwala po tayo sa Diyos. Mas i-priority po natin ang Diyos. Mas sambahin po natin ang Diyos. Kasi dito na po ang pinaka-exciting mga kapatid. But, as for me and my house, we will serve the Lord. After po ilatag ni Joshua ang lahat, ito na yung kanyang desisyon. But for me, yan yung dati nyo, yan yung nakaraan nyo. Pero ako, pamilya ko, ay maglilingkod sa Diyos. Pero muna makita natin mga kapatid, yung as for me, nauna ni Joshua na sa kanya sa sarili, nakapag-desisyon siya sa kanyang sarili na siya ay maglilingkod sa Diyos. Na siya muna sa kanyang sarili, bago yung kanyang pamilya, siya ay nag-decide na siya ay maglilingkod sa Diyos at sasamba sa Diyos. Kaya po mahalaga po ito mga kapatid, kasi hindi dahil ikaw ang mahilig magsalita sa loob ng pamilya o ikaw ang may boses sa loob ng pamilya, ay ikaw na ang masusunod. Ikaw na ang maglilid, ikaw na ang palaging tama. Hindi po, hindi ganun ang ginawa ni Joshua po dito. Ang may pinakamalakas na impluensya po ay yung may mga malalim na paninindigan, lalo po pagdating sa katotohanan. Yun po dapat ang ma-impluensya sa loob ng ating tahanan. No? Kasi alam ko po, pagdating sa pamilya natin minsan,
Di ba, may ganito pong kultura sa pamilya, lalo po sa bansang Pilipinas, na kung sino po yung miyembro ng ating pamilya nakakaangat, yung nagpo-provide, siya na po yung nagdidesisyon. Di ba? Siya na yung parang may authority, na parang siyang may hawak ng lahat ng miyembro ng pamilya dahil siya yung may kakayanan, siya yung may impluwensya, siya yung may kapangyarihan, siya yung may pera. Pero hindi po gano'n ang nangyayari po dito, sabi ni Joshua. Dahil siya po ang may panindigan sa katotohanan, siya ang maglilingkod. Siya ang nagdesisyon. Na as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya po mga kapatid, maganda po ang turi po nito ni Joshua. Siya po ay nagbigay ng magandang halimbawa. Na siya po ang unang nagpakita na ako ay maglilingkod sa Diyos. Hindi siya nag-decide dahil magdi-decide yung mga tao. Nauna siyang mag-decide kasi ito yung tama. Ito yung katotohanan. Diba? At dahil may relasyon po siya sa Diyos, yun po ang tinatawag na leadership, mga kapatid. Leaders, mga kapatid. Kaya kumbaga kay Joshua po ay mahalaga ang pamilya, mga kapatid. Yung spiritual direction ng kanyang pamilya, mahalaga, mga kapatid. Sa kanyang pagdidesisyon, ay nakasalala yung direction po ng kanyang pamilya. No? Kaya po, kung ano po ang desisyon ng leader sa pamilya, ganun po ang magiging direksyon ng leaders. Kaya as for me and my house, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Diba? Hindi po natapos na siya lang, kundi sinama niya po yung kanyang pamilya. It's a family decision, mga kapatid. No? Kasi alam po, nauunawaan po ni Joshua na hindi lamang siya dapat ang maglingkod sa Diyos, kundi pati ang kanyang pamilya. No? Pero, hindi po yun pilit. Lalo, pati naman po nung sinabi niya yun sa Israelites, hindi naman niya po pinilit. Kasi yung choose po doon, bagamat yun po ay command ng mga kapatid, nandun pa rin po na God will not force them or us to make the right choice. Hindi pa rin po tayo inuobliga ng Diyos. Kumbaga binibigyan tayo ng Diyos ng free will na magdesisyon na kung tayo ba'y susunod. Bagamat yan po ay utos, command, implikasyon po yan, ang gamit po sa salita ng Diyos po na yan. Pero hindi po yan force, hindi po yan itinutulak o pinipilit. Binibigyan pa rin po tayo ng Diyos ng kalayaan na pumili. No? Pero dito, mahalaga na bilang leaders, may pakita mo sa iyong pamilya ang pagiging modelo, ang pagiging leaders. No? Kaya po, sa panahon po natin ngayon, mga nanay, mga tatay, mga anak, sa mga tatay po, God has called you to lead spiritually. Mga tatay, kayo po ay tinawag ng Diyos para i-lead ang inyo pong mga anak, ang inyo pong pamilya, spiritually. Kayo pong mga tatay. At sa mga nanay po, mga nanay, God has called you to nurture. Ibig sabihin, pagyamanin yung pananampalataya po ng inyo pong pamilya. Lalo na po sa panahon po natin ngayon, nanay po madalas ang makasama ng mga anak, nanay po madalas ang kasama ng mga apo. So God called you to nurture their faith and wisdom, mga kapatid. Tinawag po kayo ng Diyos doon. Hindi po aksidente na kayo po ay nag-aalaga ng inyo pong anak, na kayo po yung nakakasama ng inyo pong mga anak, ng inyo pong yung apo sa maghapon. God has called you and commanded you to nurture their faith. Ibig sabihin, papalakasin nyo po, pagyayamanin nyo po ang kanila pong pananampalataya. At sa mga anak po na nandito, God has called you to honor your parents. Yun naman po ang responsibility natin bilang mga anak, na igalang at parangalan at sundin ang ating mga magulang. Kaya po mga kapatid, mahalaga po sa pamilya, bagamat napabaliktad ko lang po yan, a Christian family must have a clear spiritual leadership. Dapat po sa loob ng tahanan natin malinaw na sino ba ang spiritual leaders.
Sino ba ang nangunguna pagdating sa spiritual na buhay? Kaya mahalaga po na meron sa loob ng ating pamilya. Kaya po mga kapatid, hindi po aksidente na kayo po ay Kristiyano sa loob po ng inyong pong pamilya. Hindi po aksidente na kayo pa lang yung Kristiyano sa loob ng inyong pong pamilya. Why? Kasi God can use you mightily to influence your family. To lead your family spiritually, mga kapatid. So hindi po yan aksidente na kayo pa lang yung Kristiyano sa loob po ng inyong tahanan. Kasi gagamitin po kayo ng Panginoon. Di ba? Ayan po ang kahalagahan po niyan. Kasi mga kapatid, ang buong tahanan po dapat ay maging lugar kung saan ang Diyos ay pinapakinggan. Sinusunod ng Diyos. Pinahahalagahan ng Diyos. At pinaglilingkuran ang Diyos. Yan po ang dapat na meron po sa tahanan po natin. No? Nandun po yung intentionally pray bilang isang pamilya. Tayo po'y nananalangin, tayo sumasamba sa Diyos na hindi lang po sa loob ng iglesia, no? Hindi lang po pag Sunday, kundi pag uwi po natin sa ating mga bahay, tahanan, ay nandun pa rin po yung kulto, yung bagay po na nagagawa pa rin po natin, yung ginagawa natin sa loob ng simbahan. No? Kaya sabi diyan, as for me and my house, we will serve the Lord. Maglilingkod siya, mga kapatid. Malinaw kay Joshua at sa kanya pong pamilya na sila'y maglilingkod sa Diyos. Ito po yung pinaka-climax niyan, mga kapatid. Hindi kung kailan lang maisipan, or saka na lang, or kapag okay na ang lahat, kapag smooth na ang lahat. Kundi sila po, nung araw po na yun, ay nag-decide na siya at ang kanyang pamilya ay maglilingkod sa Diyos. So, ibig sabihin itong we will serve the Lord, mga kapatid, is a covenant language. It's a collective commitment ng isang pamilya, miyembro ng pamilya, na sila ay maglilingkod po sa Diyos. The family is not only attending church. Na kaming pamilya, hindi lang magsisimba, hindi lang pupunta pag every Sunday, hindi lang po yun, mga kapatid. Ang sabi diyan, we will serve the Lord. Maglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin niyan, mga kapatid, ano ibig sabihin niyang we will serve the Lord? May prayer sa loob ng bahay. Kaya mahalaga po na nananalangin po tayo. Bagamat mahirap po yun, kasi sa mga nag-iisang Kristiyano sa loob ng tahanan, hindi mo alam kung paano mo umpisahan na sama-sama kayong manalangin. Pero bilang isang Kristiyano sa loob ng tahanan, huwag po kayong hihinto ng manalangin para po sa inyo pong pamilya. Na may Bible reading, di ba? Dapat nagbabasa po ng salita ng Panginoon. May kapatawaran, may repentance, may pagsamba, may pagsunod. May godly example sa loob po ng pamilya. May disiplina, may nagpapakita ng pagmamahal. Ibig sabihin po ng we will serve the Lord. Di ba? At siyempre, inaituturo po yan sa inyo pong mga anak, mga kapatid. Kaya po, serving the Lord in the family means God is not just an addition to the family, mga kapatid. Hindi lang po natin idinadagdag ang Diyos sa pamilya po natin. Ibig sabihin po ng maglilingkod sa Diyos. Hindi po additional lang ang ating Panginoon na, oh Lord, dito ka sa pamilya ko, dadagdag ka namin. Hindi. He is the master of the home. Siya po ang master. Ibig sabihin, siya po ang Lord. Siya po ang may authority. Siya po ang may control sa loob po ng ating tahanan. Ganon din po yan sa buhay ng isang mananampalataya, mga kapatid. Hindi po natin dinadagdag ang Panginoon sa buhay po natin. Maging malinaw po sa atin yon. Hindi po sa pagtanggap po natin sa Panginoon ay dadagdag lang ang ating Panginoon sa ating buhay, kundi ang Diyos na po ang naghahari sa buhay po natin. Ibig sabihin, it's no longer I, kundi Christ who lives in me.
na siya ang nabubuhay na sa akin. Kaya mga kapatid, ang goal natin, ang goal and prayer po natin, mga kapatid, ang goal natin na hindi perfectong pamilya. Because wala naman pong perfectong pamilya, mga kapatid. Ang goal po natin dito ay God-centered family. Na si Kristo po ang sentro ng pamilya. No? Mahalaga po yun. Ang ating pong pamilya ay sentro ang Diyos. Kasi hindi lang po basta ito usaping pamilya, mga kapatid. Ito po ay usaping eternal na buhay. Di ba, kung iisipin po natin, ang pangit naman na tayo lang po yung may buhay na walang hanggan. Tapos yung pamilya po natin, wala. Yung mga mahal po natin sa buhay, wala. Kaya that's why today, start praying, mga kapatid, sa inyo pong pamilya. Kabahagi niyo po ako na ipinapanalangin ang inyo pong pamilya na magkaroon din ng pagkakilala sa Diyos. Na ang bawat pamilya ng bawat isa ay maging sentro ang Diyos ng kanila pong tahanan. Kaya paano po natin ito ma-apply, mga kapatid, sa ating tahanan? Sa mga parents po, mga kapatid, at sa mga future parents, at sa mga bagong parents po, do not assume your children will automatically follow the Lord because they are in a Christian environment. Hindi po porket tayo po ay may relasyon sa Diyos ay automatic ang mga anak po natin, ang mga anak nyo po, o mga apo nyo po ay maglilingkod sa Diyos. Lead them with clarity. Kailangan nyo po i-lead sila, maging malinaw sa kanila na inyo pong tahanan ay naglilingkod sa Diyos. Teach them, pray, correct, forgive, and model a covenant. Sa mga magulang po yan. At sa mga tatay, stand as a spiritual leaders, mga kapatid. Stand as a spiritual leader who knows whom he serves. Dapat, mga tatay, malinaw po sa inyo kung sino ang pinaglilingkuran nyo. Malinaw po sa inyo kung sino ang sinasamba nyo. Mga tatay, your family needs more than provision. It needs direction. It needs a man who says, we will serve the Lord. Kayo pong mga tatay, dapat sa inyo po una yan, nagmumula na kayo'y maglilingkod at ang inyo pong pamilya ay maglilingkod sa Diyos. At sa mga nanay, syempre, at sa mga lola na rin po, your influence, it's not small. Hindi po maliit na bagay ang mga influensya niyo po na yan. A mother's faithfulness can shape the atmosphere of a home in a powerful ways. Let your household see a woman who trusts God, honors His word, and refuses idols. Kayo pong mga nanay, maganda po ang role niyo. Kasi bilang kayo po ang laging nasa loob ng tahanan, naiiwan sa tahanan, dapat yung atmosphere po na nakikita po sa inyo na kayo'y nagtitiwala sa Diyos. Na kayo po ay ino-honor nyo yung salita ng Diyos. At wala sa inyong idols. Hindi po kayo nagre-rely sa ibang bagay. No? At sa mga children, sa mga kabataan po natin, you cannot survive on your parents' faith forever. No? Bigamat wala po yung ibang kabataan po natin, pero maging malinaw po sa inyo to, young people. Na hindi porket mananampalataya ang inyong pamilya, ang inyong magulang, ay okay na. The question will come to you personally. Will you serve the Lord? Na ikaw ba mismo sa buhay mo ay maglilingkod sa Lord? Have you chosen Him para sa iyong sarili? At to every believer, na lahat po tayo dito mananampalataya. And lahat po dito tayo nasa sitwasyon pong ito. Your home is your mission field, mga kapatid. Bilang mga mananampalataya. Lahat po tayo dito mananampalataya. Amen po ba? So your home is your mission field, mga kapatid. Mission field po natin ang loob ng ating tahanan. So don't stop praying, mga kapatid. God is still working in your family. Nagtatrabaho pa po ang Diyos sa ating pamilya. Huwag lamang po tayong hihinto na manalangin at ipaglaban sila sa panalangin.
tuhurin po natin ang ating pamilya. Ibig sabihin po ng tuhurin, luhod po tayo. Ipanalangin po natin yan sa ating Panginoon na yung pamilya po natin ay magkaroon din ng relasyon sa Diyos. Sa lahat po ito ng mananampalataya, sa lahat po natin, regardless you are parents, your father, your mother, your children, or your youth, lahat po tayo dito na mananampalataya. Our home is our mission field. So don't stop praying. God is still working in your family, even if you are the only Christian right now. Na kahit ikaw pa lang po ang Kristiyano, mga kapatid, huwag kang susuko. Keep praying for your household. Keep praying for your family, mga kapatid. Kaya po sa aking pagtatapos, but as for me and my house, we will serve the Lord. Mga kapatid, ito pong Joshua chapter 24 verse 15 na to, ay tinuturuan po tayo na magdesisyon, na maging malinaw po sa atin bilang mga mananampalataya kung sino ang paglilingkuran po natin. Kung sino po paglilingkuran po ng ating pamilya. Kasi ang pamilya na matatag ay hindi po ang pamilya na walang problema. Ang matatag na pamilya po ay pamilya na may malinaw na paninindigan. Ano po yung paninindigan na yon? Na we will serve the Lord. Na ang pamilya ko ay maglilingkod sa Diyos. Tayo po ay tumayo at manalangin. At kunin niyo po itong pagkakataon, mga kapatid, to pray again for your family. Ito po ay uling serye, yung sermon topic po natin sa serye po natin ito. And today, let us come together to the Lord, praying for our family. Kung pwede po maging specific kayo, banggitin niyo po sa Panginoon ang miyembro ng inyo pong pamilya na gusto mo na magkaroon ng pagkakilala sa Panginoon, na magkaroon ng sariling relasyon sa Panginoon. Itaas niyo po yan sa ating Panginoon, mga kapatid. God will hear you. Papakinggan ka po, pinapakinggan ka ng Diyos. Gusto lang ng Lord, ilaban mo siya sa panalangin, ilapit mo siya sa panalangin, ilapit mo ang inyong pong pamilya sa Panginoon. Na dumating yung Panginoon na sama-sama kayong naglilingkod. Maganda pong tingnan yon, mga kapatid. Na ikaw at ang iyong pamilya ay maglilingkod sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, sumasamba sa Diyos. Kaya mga kapatid, don't stop praying for your family. Kahit ikaw pa lang po ang Kristiyano sa loob ng inyong pong tahanan. Kasi hindi na lang po ito usapin kung maglilingkod. It talk about eternal life, brothers and sisters. Usapin na po ito ng buhay na pawalang hanggan. Eternal life. Yung kanilang destination pagdating ng panahon ay nakabase sa kanilang relasyon sa Diyos, sa kanilang pananampalataya. Hindi po nakabase dahil tayo Kristiyano, tayo mananampalataya, tayo naglilingkod. Kaya let's pray for them. Every single member of our family na wala pang relasyon, na wala pang pananampalataya sa Diyos, ipanalangin po natin sila. Ama naming banal, sa oras po na to, kami ay lumalapit po sa inyo. Nagpapakumbaba, inalalapit ang bawat miyembro po ng aming pamilya na wala pang relasyon po sa inyo, na wala pang tunay na pagkakilala sa inyo, na wala pang kaligtasan. O Lord, we pray that in your perfect time and in your perfect will, O Lord, darating yung panahon na yun, na maiisip at magdidesisyon din po sila, na tatanggapin ka nila at mananampalataya po sila sa ginawa ng aming Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, na ang aming Panginoon ay namatay para po sa kanilang mga kasalanan, namatay para iligtas sila, patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Kaya bilang pong pamilya ng The Lord Reign Christian Synod, pinapanalangin po namin na ang bawat miyembro po ng aming pamilya
ay magkaroon din po ng kaligtasan tulad ng meron po kami. Upang madideklara po namin that as for me and my house, we will serve the Lord. Lord, ipinagkakatiwala po namin. Tinataas ko po ang bawat pamilya na ng bawat isa na nandito. Hindi lang pastor po nila, O Lord. Nilalapit ko po ang kanilang pamilya, ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Nailigtas niyo po ang kanilang sambahayan. Iparanas niyo po ang inyong pong presensya sa bawat pamilya ng bawat isa na nandito. Na maranasan po nila ang inyong pong protection, your provision, your peace na magmumula po sa inyo ay maranasan ng bawat pamilya na nandito po. Ama, salamat po sa mensahe po ng ito. Salamat po sa buhay ni Joshua na nagpakita ng magandang halimbawa bilang leaders ng pamilya na siya'y maglilingkod at ang kanyang sambayanan ay maglilingkod po sa inyo. Ang lahat po ng ito, Ama, ay tinataas po namin bilang papuri at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay natapos sa kanyang mensahe. Tayo po ay makakaupo na at ako na rin po ang mag-o-offering. Tuloy-tuloy ko na rin po ito, mga kapatid. Pero kung kayo po ay may mga Biblia, makipagbukas po ako sa aklat ng 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8. Hanapin ko lamang po, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 8 verse 12. Maganda po ang sabi po dito, sa Tagalog, mga kapatid, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi nyo kaya. Mga kapatid, ang sinasabi po, paalala po ng talata po na ating binasa pagdating po sa pagkakaloob. Sabi po dyan, malinaw mga kapatid, sapagkat kung bukal po sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin po ng Diyos ang inyong nakayanan. So, ibig sabihin po mga kapatid, it doesn't matter how much ang pera po na ipagkakaloob po natin sa Panginoon o ibabalik po natin sa Panginoon. God, ang ating pong Diyos ay tumitingin sa willingness po ng ating puso. Because our willingness show, mga kapatid, how grateful we are sa mga pagpapala na ibinibigay po ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, yung willingness po na magkaloob, na ibalik yung pagpapala ng Panginoon, ay pagpapakita po yun ng puso natin na nagpapasalamat sa Panginoon sa mga blessing na binibigay niya po sa atin. Kasi kung titingnan po natin, God is more than able to bless us, mga kapatid. Kayang-kaya po tayong pagpalain ng Panginoon, higit pa sa ating pong pangangailangan. No? Kaya po, makita po natin yung status po ng puso po natin that every time na tayo po ay magkakaloob at mag-o-offering sa Diyos. So check our hearts. Ito ba'y masaya ba ako na pag ako'y nagbibigay, pag ako'y nagkakaloob, nandun ba yung kagalakan po sa ating mga puso? Kaya tayo pong lahat ay tumayo bago po natin yan ipagkaloob sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, kita nyo po ang laman ng aming mga puso. Kung ito po ngayon ay nakangiti. Bilang kami po ay maghahandog ng mga ikapong ito, kita nyo po ang estado ng aming puso. Kung ito ba ay masaya, may kagalakan ba sa aming puso bilang ibabalik po namin itong pagpapala po nito. Kaya po, Ama, dalangin po namin na matagpuan nyo po ang aming puso na nakangiti ngayon, na magkakaloob, magbabalik ng pagpapala na nagmula po sa inyo. Bilang pasasalamat, O Lord, sa kabutihan at pagpapala na binibigyan nyo. Kasi nandun po yung katotohanan, O Lord,
Nagaling din po sa inyo pong salita that you are more than able to bless. Ano man yung pangangailangan, O Lord, higit pa yung ibinibigay mo. Para kami ay maging pagpapala, upang iba ay mapagpala at magpasalamat po sa inyo. Kaya Lord, ito pong oras po na ito, ibabalik po namin ang pagpapala na galing po sa inyo. And I also pray, O Lord, na pagpalain niyo po ang bawat isa na magkakaloob. Pagpalain niyo po ang kanilang trabaho, ang kanilang pong hanap buhay na pinagkukunan po ng pagpapala. Dahil ito pong hanap buhay po na ito ay pagpapala rin po na galing po sa inyo. Kaya dalangin ko po sa mga kapatid ko po na nagtatrabaho, na naghahanap buhay, ay patuloy niyo pong pagpalain, ingatan sa kanila pong pagpasok, pag-uwi. At sa mga kapatiran ko na itong kaloob po nila to ay manggagaling sa negosyo po nila, dalangin ko po, Ama, na pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo pa po ang kanilang negosyo upang patuloy na maging pagpapala din. Pagpalain niyo po abundantly, O Lord. At sa mga kapatid ko, Lord, na sa panahon ngayon ay not able to give, but Lord, that in your perfect time, in your perfect will, O Lord, pagkakalooban niyo rin po sila ng hanap buhay, ng pagpapala upang maibalik din po nila ang pasasalamat. Naiintindihan niyo po sila, O Lord. Because ikaw po ang Panginoon na nakakaintindi at nakakakita. Pero dalangin ko po na pagpalain niyo po ang bawat isa, siksik, liglig at umaapo na pagpapala. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, sa ating po mga usher, makakaupo na po at sige po, bago po tayo mag-closing prayer, ay meron po tayong announcement. Announcement po natin ay every Sunday ay 9:30 ang ating pong purihin po ang Panginoon dahil ang bawat isa po ay nandito. Purihin po ang Panginoon. So muli ay 9:30 po ang ating Sunday service. Nawa po lagi po tayong excited na pumarito sa bahay po ng ating Panginoon upang magpuri at sumamba. Pangalawa naman po ay Kid Church natin ay encourage po ang bawat isa na yung mga apo, mga anak po natin ay dalin po natin sa ating Kid Church. Sabi ko nga po, bilang pamilya, bilang magulang, responsibility nyo po ang spiritual formation ng inyo pong mga anak. And also every Thursday po, meron po tayong prayer meeting, mga kapatid. Kung kayo po ay available and make your time available para po sa oras po na yan, 7 p.m. po yan ng gabi, mga kapatid. I pray to make yourself available, make your time available para po sa ating prayer meeting. Dahil dyan po, bagamat nananalangin po tayo dito, pero sa ating pong prayer, mas madami po tayong naipapanalangin, na mga prayer requests. Nandito rin po na ipinapanalangin natin itong church building natin na someday na magka-aircon, di ba? Nandiyan po yun, inilalaban po natin yan sa Panginoon. Kaya po, mas marami pong nananalangin, mas marami pong faith dahil ang Panginoon po ay tumutugon sa pananampalataya po natin. So, kung makikita ng Panginoon na tayo po ay sama-samang nananalangin at sama-samang nananampalataya, mabilis po natutugon ang ating Panginoon. At sa atin po ay every Saturday po ay meron po tayong gawain, no, sa Greenfields. Purihin po ang Panginoon dahil maganda po ang ginagawa niya po sa lugarin ng Greenfields. Darating na rin po ang panahon na ito po Greenfields na to ay hindi na lang Bible study kundi ito ay simbahan na. Ito ay fellowship na kung saan talagang established na po ito. Kaya i-encourage po namin kayo na makiisa po tayo sa gawain po natin sa Greenfield. So, yun lamang po mga kapatid. Tayo pong lahat ay meron pa po pala. May pot bless po tayo. May 31. Pot bless po yan ha. Dati po yan ay potluck. Binago po natin pot bless. Di ba? So, pot bless po May 31. Muli ay sama-sama po tayo ditong kakain.
Hindi lang po tayo basta sama-sama kumakain, yun po ay fellowship. Mas napapalakas po natin ang samahan po natin bilang pamilya dito po sa loob ng iglesia. So meron po tayong pot bless sa darating po na May 31 at ang speaker natin po sa darating na May 31 ay si Pastor Rudy po, ang ating preacher sa darating po na linggo. Kaya po, i-ready na po natin ang ating ngayon pa lamang po. I-ready na po natin ang ating mga puso para po sa darating na linggo. Meron pa po ba? So, sige po. Ngayon ay closing prayer na po tayo. Kayo pong lahat ay tumayo. But bago po tayo magwakas sa panalangin ay samahan niyo po ako na ipanalangin muna ang papa po ni Ate Wayne at ang kanya pong kapatid ngayon. Panalangin po natin na kagalingan po mula po sa karamdaman po na nararanasan po nila. Tayo po ay sama-samang manalangin. Father God, dalangin po namin sa oras po na to, itinataas po namin ang papa po ni Ate Wayne at ang kanya pong ate, kanya pong kapatid. Dalangin po namin, Ama, na kayo po ang higit na nakakaalam ng kanila pong nararamdaman po ngayon, ano yung nararamdaman po nila sa kanila pong mga katawan. Pero bilang pong iglesia, O Lord, kami po ay nananalangin ng kagalingan po para po sa kanila. Ama, alam po namin na papagalingin niyo po sila. Dahil kung babalikan po namin sa inyo pong salita kung paano ka po nagpagaling sa inyo pong salita. Yung mga pilay, pinalakad niyo po. Yung may ketong, pinagaling niyo po. Yung bulag, pinakita niyo po. Binalik niyo po ang panangin. Ganun din niyo po napapagalingin itong papa po ni Ate Wayne at ang kanya pong kapatid. Alam ko po na kakatagpuin niyo po sila sa kanila pong karamdaman po ngayon. Dalangin po namin ang healing, O Lord. At muli niyo pong i-restore ang kalakasan po sa kanilang physical na katawan, O Lord. Dalangin ko rin po na kasangkaparin niyo rin po yung mga iniinom po nila na gamot, O Lord, ay kasangkaparin niyo po ito upang pagalingin po sila sa karamdaman po na ito. Lord, ipinagkakatiwala po namin sila sa inyo. Bigyan niyo po sila ng kagalingan, O Lord. I-restore niyo po ang kanilang kalakasan. At sa panahon din po ng kanilang nararanasan pong ito, Lord, magpakilala ka po bilang Diyos na nagpapagaling. Magpakilala ka rin po bilang Diyos nila na tagapagligtas, O Lord. Na hindi niyo po sila papabayaan, iiwan sa kanila pong sitwasyon pong ito. Kaya Lord, kami po bilang iglesia dito, kami po ay umaasa at nananampalataya. Napapagalingin niyo po sila sa karamdaman po na meron po sila. Papanumbalikin niyo po yung kanilang kalakasan po na yun. Ganon din sa mga kapatiran po namin, O Lord, na may nararanasan ngayon na karamdaman. Kay Lola Cora, O Lord, patuloy po namin idinadalangin din ang kanyang kalakasan, O Lord. Patuloy niya, bigyan niyo po siya ng kalakasan, makarecover po siya ng lubusan, at tuloy-tuloy, O Lord. Ganon din kay Lola Lucy, O Lord, ay inyo rin po siyang pagalingin, yung kanyang pong pananakit sa kanyang balakang, O Lord. Dalangin po namin ang kagalingan na magmumula po sa inyo. Alam po na kakatagpuin niyo po sila, O Lord. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. At wag po natin palagpasin. Pwede po ba nating tawagin si Lola Be para po, siya po ay birthday po ni Lola Be. No? Lola Be, pwede ka po ba naming, ayun, happy birthday. Birthday po ng ating Lola Be. So, sige po, Lola Be. Dito ka po sa harapan. At yun. So, may pa-cake po. Sige po, ipanalangin po natin si Lola Be. Dito, Lola Be, dito ka po. So, naiyak pa. I-extend po natin ang ating kamay kay Lola Be upang ipanalangin po siya. Father God, itinataas po namin, pinagpapasalamat po namin ang buhay po ni Lola Be. Salamat po sa panibagong taon na idinagdag niyo po sa kanya pong buhay. Ito pong cake po na ito, Ama, ay nagre-representa ng katapatan niyo po sa kanyang buhay. Another cake, another revelation of your blessing, your faithfulness, O Lord, sa buhay po ni Lola Be. Kaya bilang pong iglesia, kami po ay
sama-samang itinataas po si Lola B po sa inyo na patuloy niyo po siyang ingatan, Ama. Ano man po ang ginagawa niya po sa pang-araw-araw ng kanyang buhay, pag-aalaga po ng kanyang apo, O Lord, dalangin po namin na ingatan niyo po siya. Bigyan niyo po siya ng patuloy pa na kalakasan, O Lord, ng kanyang katawan. Dalangin din po namin, pwede po ba naming ipanalangin na ilayo niyo po siya sa anumang uri ng karamdaman, anumang uri po ng sakit. Dalangin nga po namin na huwag niyo po siyang bibigyan ng karamdaman. O Lord, huwag niyo po siyang bibigyan ng sakit, O Lord. Kaya dalangin po namin, O Lord, na ingatan niyo po si Lola B palagi. Huwag niyo pong aalisin ang inyong pong paningin kay Lola B. Dalangin po namin na patuloy niya rin pong maranasan ang inyong pong presensya. At dalangin po namin, Ama, na anuman po ang kanyang panapanalangin sa laman ng kanyang panalangin araw-araw, ay inyo pong tugunin ito po sa inyo pong tamang panahon, sa inyo pong tamang kalooban, O Lord, ay diringgin niyo po. Dalangin ko rin po na pagpalain niyo po ang kanyang pamilya, kanyang pong mga anak, ay patuloy niyo pong pagpalain, O Lord. Kaya Lord, ikaw po ang siyang patuloy na sumama kay Lola B. Salamat po sa kanya pong buhay dahil siya po ay pagpapala rin po dito sa iglesia po namin ito. Kaya patuloy po na marami pang birthday ang inyo pong ibigay kay Lola B, O Lord. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yo, purihin po ang Panginoon. Praise God. So, picturean nyo muna po si Lola B bago po tayo mag-closing prayer. So, kantahan po natin. Happy birthday to you. Kantahan po natin. Happy birthday. Picture mo na po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Lola B. Yon. So, yan. Sige po, tayo po ay magwakas na sa panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming banal, muli, papuri at pasasalamat po sa oras po na ito na naranasan po namin ang inyo pong banal na presensya. Salamat po sa mensahe mo, O Lord, na napakinggan po namin. Dalangin po namin na hindi lamang po ito informasyon, kundi magbigay ito ng transformasyon sa aming pamilya. Dalangin po namin na magkaroon kami ng God-centered family o Kristiyanong pamilya, O Lord. Kaya lahat po ng ito, Ama, ay ipinapanalangin po namin po sa inyo. Tanataas po namin sa inyo na ang bawat isa ay magkaroon ng pamilyang Kristiyano. Samahan niyo po ang pamilya ng bawat isa. Dalangin ko rin po, Ama, na pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa pansamantala po namin pag-iwahiwalay, O Lord, dalangin po namin ang pagpapala na magmumula po sa inyo. Ingatan niyo po kami sa aming pong pag-uwi. Dalangin po namin na maging pagpapala kami sa mga taong makakasalamuha po namin. Igit po sa pamilya na uuwian po namin, nawa ay makita po sa aming mga buhay ang inyo pong pagkilos sa aming pong buhay. Makita po ang relasyon po namin sa inyo sa loob po ng aming tahanan. At sa pinabagong linggo na darating po ng aming buhay, O Lord, dalangin po namin ang inyong pong pagkilos at pagsama. Your provision, your protection, your guidance and deliverance sa panibagong linggo po ng aming mga buhay. Pagkaingatan niyo po kami, Ama. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas ng may papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, tanggapin po natin itong pagpapala mula po sa Panginoon ito dahil sa pangako po ng Panginoon that if they pronounce my name as a blessing upon the people of Israel, upon the people of the Lord Reign Christian Church Kalumpit, ay pagpapalain po ng ating pong Panginoon. Kaya tanggapin po natin ang pagpapala mula sa Panginoon. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Awitin po natin ang threefold amen.
God bless everyone. Jesus loves your family. Whom you will serve, the kingdom of heaven, or the powers of earth. Wag kayo munang alis, mamayang 1 mag-start. Meron tayong konting salo-salo dito sa big. Huwag mo na kayo uuwi. Sa 27 pa yun. Inano lang. Magdala kayo. Magdala kayo.